So this is the topic of Group 6, which is the hazard identification, hazard assessment, and hazard mapping. So ano nga ba ang hazard identification? This is the process of recognizing and listing hazards that could potentially cause harm. Hazard can be natural, such as earthquakes, floods, hurricanes, or human-made industrial accidents and pollution. So dito is yung hazard identification ay ito yung proseso ng pagkilala at ito rin yung tumutukoy sa mga panganib o anong maaaring maging pinsala na ito. Pero ito na yung example sa katulad ng earthquakes, floods, and hurricanes itawag. So for hazard assessment naman, hazard assessment, once hazards are identified, they are assessed in terms of their potential impact and probability of occurrence, which is ito yung pagkakakilala sa panganib. Sinusuri nito kung ang batay ito ay mga tawag dito saka ito yung mga kabatay sa kanilang posibleng epekto o magiging pinsala, parang pinsala sa mga mangyayari. So for pangatlo, sa hazard mapping naman, this involves visually representing that identified hazard on maps to highlight areas at risk. Ito na yung paglalarawan ng mga nakatukoy na panganib, kung saan lugar yung panganib. Ganun. Quantitative approach, mathematical function or equation relating the hazard variables. Use are formulated or adapted to quantify the hazard. Data from past historical records and from those derived from basic science principles are used to come up with the relationship between the variables considered. So, ang quantitative approach ay gumagamit ng mathematical formulas or equation to measure and predict hazard by analyzing data. Historical records and scientific principle help create relationship between variable involved. So, ang example naman is, sa quantitative approach, gumagamit tayo ng math equation para masukat yung hazard. Kukuha tayo ng data mula sa past records at science para makonect yung mga variables na involved. Halimbawa, yung lindol, susukatin mo siya kung gaano kalakas ang epekto, pero magbe-base ka sa dati ng mga record at science principle. Qualitative approach. Instead of representing with the numbers, this method uses expert opinion in ranking in relative terms the intensity or probability of occurrence of a hazard event. This method is preferred especially when data is not enough to come up with a quantitative evaluation or when it is not possible to express numerically one or more. A qualitative approach focuses on using expert judgment rather than numbers to assess risk. In these methods, experts rank the likelihood or intensity of hazard event based on experience and knowledge instead of using exact measurements. This is often used when there is not enough data for a precise numerical evaluation or when certain factors can be measured in numbers. Kunwari, may posibilidad na bumagyo sa lugar ninyo, pero walang sapat na data para i-measure ito ng eksakto. Sa qualitative approach, imbes na magbigay ng exact percentage, tatanungin ang mga eksperto kung gaano kalakas o kadalas mangyari ang bagyo sa area nyo. Based sa experience nila, sasabihin nila kung mataas, katamtaman o mababa ang posibilidad ng bagyo. Qualitative research is, ang example nito is data collection. So, data collection, yung example niya, in-depth interviews with patients 30 to 60 minutes. Yung kanya is focus group discussion with patients, 6 to 8 participants each. Then, another example of qualitative approach, data analysis. Thematic analysis, coding, and categorizing interview, transcript, and focuses group data. So, this meaning and characteristics, subjective qualitative research focuses on personal experience
and perspective and meanings. So, ayun yung kanya, nagfo-focus siya sa mga personal experience and perspective, tas mga meanings. So, for probabilistic approach naman, it provides an objective estimate of the probability of each hazard affecting an area or region by considering past or record events. Probability of occurrence of rainfall of a given intensity can be estimated. For example, by ranking past rainfalls and applying the appropriate statistical method of analysis. For earthquakes, probabilistic ground motion maps combine the likely ground shaking caused by earthquakes from all nearby earthquake generators over specified time period. So dito, ito ay nagbibigay ng objektibong pagtataya ng posibilidad ng bawat panganib na nakakapekto to sa isang lugar. So, bati nga daw sa mga nakakaraang pangyayari. So, for example, maaaring tansyahin ang posibilidad na pag-ulan sa pamamagitan ng pagraranggo. Sabi nga doon, by ranking past rainfalls yung pagraranggo nila ng ulan. Para naman sa lindol, ang probabilistic naman ay ng mapa ay pinagsama-sama ang posibleng pagyanig mula sa malapit o pinagmumulan ng lindol sa loob ng isang partikular na panahon. So dito, I will give some example. So, halimbawa ay maaring suriin kung gaano kadalas mangyari ang malalakas na ulan sa isang lugar sa pamamagitan ng mga record na nakaraan. So parang nangyaring sa mga bali-balita, makikita rin naman natin doon kung may paparating na malakas na ulan, ganon. Deterministic approach. This is a more subjective approach of estimating probability. A past event given intensity or magnitude is selected at the consequence at certain intensity are described. The use deterministic hazard assessments avoid the underestimation of hazard at a site. So, ang deterministic approach naman ay isang paraan ng pag-assess ng hazard na mas subjective o based sa interpretasyon kaysa sa eksaktong kalkulasyon. Sa approach na ito, pinipili natin ang isang past event o pangyayari na may tiyak na intensity o lakas, tulad ng lakas ng lindol o bagyo, at pinag-aaralan natin kung ano ang mga naging epekto nito. Sa pamamagitan nito, maiwasan ang pag-underestimate o pagkukulang sa pagtansya ng posibleng hazard sa isang lugar dahil nakikita natin ang aktwal na epekto ng mga event na nangyayari na dati. Halimbawa, kung nagkaroon ng lindol dati sa isang lugar na may lakas na magnitude 6, gagamitin natin ang data mula sa event na iyon para aralin ang mga naging epekto tulad ng pinsala sa mga gusali at infrastruktura. Sa ganitong paraan, sa halip na mag-base lang sa mga average data, meron tayong konkretong batayan para ma-assess ang posibleng panganib kung sakaling mangyari ulit ang lindol na may katulad na intensity.